Hi, hello. This is G Solutions at ako si Larry Gracilla. Mag-solve naman tayo ng math problems na maaaring magamit natin sa circuit analysis yung concept niya. Okay, puntahan natin yung problem. Ayun, so meron tayong matrix. Ang tipo ng matrix na ito ay 3 by 3, no? So, tatlong rows at tatlong columns. Yung row ay yun yung pahalang, no? Yung column naman, yun yung patindig, yung vertical. So, tandaan natin yan. So, yung gagawin ko dito ay applicable lang sa matrix na ganito, 3 by 3 o kaya 2 by 2. Pag lumagpas na 4 by 4, hindi na ito applicable. Okay, again, ang pinapahanap sa atin ay yung determinant D. Ayun, solution. So yung gagamitin natin dito yung tinatawag nating basket method using basket method or diagonal method. Basket or diagonal method. Kopyahin ko lang yung mga natin, value ng matrix 4, 5, 6, 3, 6, 7, 2, 4, 8. Yan. So, ang gagawin ko ay magdadagdag ko ulit yung susunod na o kukopyahin ko siya, i-duplicate ko siya dito sa right side. So, 4, okay, 5, 6, 3, 6, 7, 2, 4, 8. Yan. At i-multiply ko diagonally. So, ang una muna yung pababa. So, ito lahat multiply ko yan. Okay? Ito na lang. So, 4 times 6 times 8. Tapos ito, multiply ko rin yan. It will be so plus plus 5 times 7 times 2. Okay, then ito rin 6, 3 and 4 plus 6 times 3 times 4. At lahat ng ito ay isusubtract ko sa pataas, ganyan. So ito ay subtracted sa 2 times 6 times 6. Okay? Yan. Multiply ko rin yan. Plus 4 times 7 times 4. Ito naman. Plus 8 times 3 times 5. Equals. So, kailangan natin ng calculator para makompute natin yan, multiply natin yan. No? So, pag ginawa mo yung calculator, itong 4 times 6 times 8, ang sagot nito ay 192. Yung naman, 5 times 7 times 2, 35 times 2, that is actually 70. Yung 6 times 3 times 4 ay 72 yung ibibigay sa atin. So, ito naman, grupo natin to, minus 2 times 6 times 6. Ang bibigay din sa atin yan ay 72. At 4 times 7 times 4, 112 yan. Okay. And 8 times 3 times 5, 120. So, yun. So, bali pag sinum up mo lahat yan, makakuha natin yung value ng determinant. Ang determinant niya is equals to, lalagay natin, determinant D is equals to 30. So, ganun lang kasimple. Actually, importante yung D na yan, lalong-lalo na kung itong, ito ay nagre-represent ito ng
tatlong equation. Ano? So, bali, pwede nating mahanap yung value ng x, ng y, at saka ng z. So, yun yung pwede nating mahanap. Bali, i-divide natin ito lahat dito at saka yung sa labas ng equation natin yung constant ipapalit natin dito sa dito kung hinahanap natin yung x o kaya dito kung hinahanap natin yung y kaya dito kung hinahanap natin yung z. So again, maraming salamat for watching this video. Pa-subscribe na lang at saka pa-comment na rin sa comment section. Salamat!